O anyway, mga bossing, gusto niyo na po ba, mga kababayan, yung tipong pampainit ng ulo ng mga DDS? O dito muna tayo. O, Lakin. ito ang dating Pangulong Duterte, no? Napaihi, hindi daw siya natakot doon sa Senado, mga kababayan. Pakinggan at panoorin natin yung interview ng dating Pangulong Duterte. Sabi ni Just Vincent, Duterte for President of West Philippine Sea. Sabi ni Harry Cox, sana nga para may kataarungan ang mga taong inosenteng nategi sa laban kontra droga ni Duterte. Sabi ni Ferds, nakachamba ng live. Shout out, Mark, please. O yan. Isa-shoutout ko naman po kayo mga kababayan. Kaya lang po minsan kapag kayong tuloy-tuloy yung diskusyon natin, tuloy-tuloy yung talakayan natin, minsan nalilimutan ko. No? Pasensya na po. Okay? O game. Pera nila. Wala na akong pera eh. Nagpamasahe ako doon. O yan, yung mga tipong ganyang panguuto, mga kababayan. Yung tipong mga ganyang panguuto, nagpamasahe ako doon, wala nga akong pera eh. Mga DDS, patok na patok sa kanila yan. No, pag narinig nila ang dating Diyos ko, kawawa naman ang dating Pangulong Duterte. No? Tapos inaapi pa nung mga pro-administration. Inaapi pa nung mga kagaya ni Mark Ramos. Diyos ko, tingnan mo, wala nang ang pamasahe. Nako, papaniwalaan po agad ng mga DDS siya. Bakit? Utu-uto nga yung mga yan. Di ba? Dating presidente, ang tagal na nakaupo. Yung mga anak nakaupo, tapos mamamasahe. Tapos walang pera. Yung mga DDS naman, ay oo nga, kawawa na. Wala na. Si Tatay Digong namin, pumupunta sa Senado ng sarili niyang pera yung ginagamit. Natural, sarili niyang pera yung gagamitin dapat. Hindi na naman siya presidente. Di ba? Si Tatay Digong, ganun, wala ng pera. Ha? Ano ginagawa ng mga anak? Unless kung walang kwentang mga anak yun para pabayaan ng dating Pangulong Duterte. Pero hindi ho kami maniniwala doon sa mga sinasabi ng dating Pangulong Duterte na wala siyang pera hanggat hindi po nasasagot yung mga nawawalang pera. No? Saka na kami maniniwala na wala na siyang pera kapag ka nasagot na yung mga nawawalang pera, yung mga hinahanap at yung mga gustong ipasagot na pera. Ganun lang po yun. No? Pero yung yung paawa effect, walang pera, DDS na lang po ang mauutunin nyo. I am living on my retirement pay. I never... Magkano naman yung retirement pay? Kung 500 pisong pagasolina o papunta dun, sabihin mo na, Davao to Maynila, o kung saan man yung nakapwesto Senate, hindi naman uubos yan ng 1,000. Hindi naman uubos yan ng 100,000. Di ba? Mga kababayan. Ako nga, miski magpabalik-balik ako ng Davao araw-araw, siguro computein na lang natin. Yung airfare, gagastos ka ng mga, sabihin mo ng kalahating milyon. Kahit pa paano, yakang-yaka. Ito pa kaya si dating Pangulong Duterte, walang pera at aaray doon sa pamasahe na sinasabi niya? Kayo, taga Davao kayo. Lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Wala naman daw extra money. Ano yung sinasabi niyo, Ma'am Trexibilla, na joint account nila ni BP? Sinabi ni Trillanes yun, ano? Sabi ni Leonilo, Paas, 2 araw na lang, duelo na, Baste at Carbonel sa Luneta. Kung yung tatay nga po, kung yung tatay po hindi dumalo, yung anak pa kaya, alam nyo si Baste, makikita nyo na agad-agad eh. Di ba? Yung naghamon siya, kung makita ko to sa General Torre, akala niya masisindak niya. Sasampalin daw po. Yun, hanggang ngayon, wala pa ding sampal. Expect nyo,
Sampal pa lang yan, ha? What more kung ito, duelo na? Tingin ko wala. Walang mangyayari ho dyan, mga bossing. Sabi ni Leo, Glenn Tumala, correction, Sir Mark, yung perang ginagamit niya, yung parte niya kay Mang Kanor at sa negosyo nilang illegal. Kasing, lasing na naman kasi si Duterte. Sila pa ang galit ngayon. Ayun. Buang, you don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Mga bossing, no, sinasabi niya dito, akala nila matatakot nila ako doon sa Senado. Natural, no? Malakas ang loob, mga kababayan. Nakapalibot ba naman yung mga senador? Sino lang ang iisipin niya? Si De Lima lang po. Si De Lima. Si Senadora Risa Ontiveros lang po. Yun lang ang iisipin niya, no? Kung yung mga ibang senador inuubos yung oras para dun sa mga walang kakwenta-kwentang joke, alam na pinagtatanggol, alam na dinidepensahan ng dating Pangulong Duterte, magiging matapang talaga siya doon. Duterte, kung doon ka sa Kongreso pupunta, diyan magkakaalaman, no? Diyan mo sabihin na hindi ka natatakot sa Quadcom. Duwag po, mga kababayan. Hindi nyo po mapapapunta sa Congress. Malabo pa sa tubig kanal, mga bossing, napupunta ito. O, tuloy. Galing na ako sa Congress. Ako, ano daw? Galing daw siya sa Congress? Ulit? Galing na ako sa Congress. Oh. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Nag-congressman siya. Ano? Nag-congressman, nag-mayor, nag-presidente ako. Kaya hindi nyo ako matatakot. Ganun po ba? Kaya ngayon, yung inyong lawyer, hindi na po alam kung ano ang ipapaliwanag sa Congress. No? Kasi humingi kayo. Sabi nyo, ganito. Pupunta kami dyan. Pero wag naman biglaan. At least may 2 weeks. Di ba? Sinunod yung hiling nyo. Kailan? After ng November 1, nangyari. 2 weeks ang pagitan. Ano ginawa nyo? Wala din. Di ba? Nagdahilan lang po kayo. Wala kayong mukhang iniharap doon. Dahil hindi kaya. No? Dahil po, yung mga nasa Congress ay malulupit pong magtanong. Na ang itinatanim po nila sa utak ng mga DDS dahil nga po madaling mauto, pinupolitika kami niyan kaya ganyan yung mga tanong niyan. Ha? Ano connect? Simple lang, no? Kung kaya mong sagutin, sagutin mo. Kung hindi kaya, huwag pumunta. Di ba? Sabi ni Peace of Pie, enough with the BS, Duterte. Do not give me that. Alam mo, actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Wala na yan. Sabihin mo nga, what is there to say or more to what I have said? Na sinabi ko naman lahat. Ano pa ba ang gusto ng mga Hindi, madami pa pong itatanong. Kagaya nga yung sa kagaya nga po nung sa reward system, itatanong po iyon. No? Hindi pa nasasabi lahat. Sabi tuloy sa inyo ni Warang 80s, kaawit at katoma, matatapang lang yang Duterte pag may kasama. Ang napapansin ko ho dito sa mga ito, mga kababayan, lalo na kay Baste, no? Pag yung nakaharap sa mikropono, ganito, ganyan. Pag yung may nag-i-interview sa kanya, ganun, ang tapang-tapang. Ang tapang-tapang, gustong manampal. Sampaling ko yung general na yan. Pero kapag kayong harapan na po, mga kababayan, wala na. No? Wala na. Ayan, tingnan nyo. Si dating Pangulong Duterte, interview, hindi nyo ako natakot dyan. Hindi ako natatakot sa Quadcom. Madami akong sasabihin sa Quadcom. Pero kapag kayong oras na po para pumunta, para humarap, wala na. Kung ano-ano na po ang dahilan at kung ano-ano na po ang alibay na sinasabi, mga bossing. Di ba?
Sabi ni Piece of Pie, gangsta kuno, no? Gangsta mentality kuno. Sa totoo lang po, wala. Panay buladas po. Pati po yung sa West Philippine Sea natin, mga kababayan, uulitin ko. Oh, yun ang unang mga kataga na narinig ko na pambubuladas lang pala. Na nalaman ko na ay matapang kapag kayong may mikropono, kapag kayong merong interview. Pero kapag ka ginawa na at gagawin na, wala na. No? Wala na. Oh. Itatara ko ang Pilipinas, ang bandera ng Pilipinas gamit ang jet ski diyan sa West Philippine Sea. Nung naupo na, nandoon na, wala na. Wala na pong nagawa, mga bossing. Ang naging desisyon, status ko tayo. Kaysa bumbahin nyo kami. Tapos, ano pa? Sumunod sa China, tanggalin yung mga Amerikano sa Pilipinas. Oh, yun ang matapang.